Nananatili pa rin lubog sa baha ang bayan ng Kalumpit na isa sa mga naging sentro noon ng investigasyon ng flood control. Live mula sa Kalumpit, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Vigilante Mac Ortiz. Mac, gaano ba kalala ang baha dyan? Julius, sa ngayon, andito tayo ngayon sa Barangay Katbuka sa bayan ng Kalumpit, Bulacan at kung saan medyo bumaba na yung level ng tubig kumpara kanina. Sa pag-ikot-ikot natin dito kanina, ang way ng mga residente para makapunta sa kanilang bahay at sa kanilang sa kanilang mga dun sa evacuation center ay nagbabangka sila. Iikot ko lang kay Julius, medyo abot tuhod na yung tubig, pero dito sa ibang mga residentes, kung makita yun dun sa yan, na second floor sila, medyo yan medyo hanggang bewang, hanggang dibdib sa kanilang bahay. Kanina may mga nakausap tayong mga residente, ang sinasabi nila na parang dahil isa ito sa bayan na kumbaga hot issue yung flood control project, sila ay galit, naiinis at sinasabi nila na paulit-ulit na lang daw yung pagbaha dito sa kanilang lugar. Pakinggan natin ang kanilang mga ang kanilang mga sinabi. Galit na galit po kasi yung mga estudyante na apektuhan po. Alam mo yung pagod po sa school, tas lalakad ka sa matubig na ba? Nakakagalit po talaga. Yung tipong di po ba sila nakokonsensya, ganun. Sigurado ako binabaha rin naman po sa lugar nila eh. So, di po ba nila nararamdaman yung ganitong kahirapan? O mas nananaig po sa kanila yung ganid? Nakakainis talaga. Nakakagalit. Talagang dahil nga doon sa nangyari na ano ngayon, na bulgar ngayon, parang nakakainis. Galit na galit kami dyan sa mga taong gumagawa ng mga ganyan. Wala silang pakialam eh. Parang walang puso. Kawawa yung taong bayan. Julius, sa ngayon, try natin pasukin ng isang bahay kung saan lubog ito, ang bahay ni Kuya Ray Estrella. Try natin pasukin yung bahay. Tingnan natin kung ano yung sitwasyon dito sa kanilang bahay. Yan. Medyo, yan. Ito yung kanilang sala. Medyo malalim pa rin. Yan. Oh, malalim yan, Mac. May kalaliman yung tubig dyan Yes. Ano ba yung loob naman ng bahay yan? And sa kasalukuyan, yes, nasa loob tayo ng bahay ni Kuya Ray at medyo malapit lang to sa may bungad. Kanina ay, sabi ni Kuya Ray, yung tubig daw dito kanina, iabot daw dito yung tubig. Kanina. Oo. Paano yung mga, Mac? Paano yung mga kasangkapan Julius, nila? sa kasalukuyan, Yung mga kasangkapan nila, yung kanilang mga telebisyon, mga medyo inangat nila. Medyo inangat. Kung makita mo dito, Julius, yung ref nila ay inangat nila. Pinatungan nila ng yung case ng beer para maingat yung refrigerator nila. Sa kasalukuyan, Julius, dito sa bayan ng Kalumpit, may 20 na barangay ang apektado sa pagbaha na may kabuuang 152,745 individual ang apektado. Samantala, merong 13 evacuation centers na kasalukuyang ginagamit kung saan may pamilya na umaabot sa 596 na pansamantalang lumikas para sila ay maging ligtas sa ngayon. Julius. Mac, wala ba dyan yung residente? Hindi natin pwede makausap? Nasa taas sila ngayon ng second floor at actually parang kumakain po sila. Ayoko naman disturbin yung pagkain po nila. Pero parang na Julius. to, parang drill na to, no? Yan Alam muna na latest nila, po dito sa Kalumpit, Julius. tuwing magkakaroon ng mga pag-ulan, alam na nila kung anong gagawin, iaakit na nila yung mga gamit nila para hindi abutin ng baha. Yes, actually, factor din kaya malalim dito yung tubig kasi yung sa tabi nasa right side ko, andito yung ilog. Then, pag high tide, tapos medyo malakas ang ulan, alam naman natin na yung Kalumpit ay catch basin.
Plus, yun nga, palagi na lang sinasabi na sablay daw yung flood control project, kaya naapektuhan. Kaya, kumbaga, paulit-ulit na binaba sila dito. Paano kaya Julius. sila matutulog mamayang gabi? Yan ang aalamin ko mamaya after ng live report ko ngayon. Usually ba sa pakikipagkwentuhan mo sa kanila, kung sakaling gumanda ang panahon bukas, mga ilang araw bago humupa yung tubig na yan? Kung ang sabi ng nakausap kong sa barangay, just in case daw na mag-low tide na tapos tumigil na yung pagbuhos ng ulan, give it least siguro mga 4 or 5 days. Pero tentative pa yun kasi kahit nga daw walang ulan, pag high tide ay binabaha po sila dito, Julius. Naku, matagal-tagal din yan. Anyway, bantayan na lang natin ang sitwasyon dyan. Maraming salamat, Mac Ortiz, live mula sa Kalumpit, Bulacan. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.